Merong 6 na reason kung bakit para sa akin ito yung Realme phone na deserve nating lahat. Una, equipped na to ng pinakamalakas na Snapdragon gaming chip ngayong 2025 which is Snapdragon 8 Elite Gen 5. Pangalawa, meron na tong 7,000 mAh battery capacity with 120 watts fast charging support. Pangatlo, may flagship build. Pang-apat, may 200 megapixel telephoto camera na powered by Ricoh GR. Panglima, may 2K 144Hz AMOLED screen display. And lastly, meron tong saktong presyo para sa isang flagship phone. At ito lang naman ang Realme GT 8 Pro. Pero syempre, hindi to perpekto. Kaya tara, samahan nyo akong alamin at pag-usapan yung mga bagay na na-discover ko sa phone na to at yung mga result ng mga test na ginawa ko dito. Kaya kung interesado kayo sa phone na to, tara, pag-usapan natin yan. Okay, simulan natin sa mabilisang unboxing. And gusto ko nga lang palang linawin na ito ay isang China Room variant. Bale, kung hindi ako nagkakamali, meron tayo ditong magiging global release pero at the moment, China Room lang yung hawak-hawak natin dito. And yung pinagbilhan ko nga palang Shopee Store ay ilalagay ko yung link dyan sa description down below para hindi kayo maligaw. And also available na rin to kay AHH Xiaomi Manila. And yung link ng shop nila is also provided dyan sa description down below. Anyway, pagdating sa box na ito, pretty straightforward or normal setup lang yung phone box natin. Makikita natin inside the box yung kanyang mini screw, paperworks, and included case na may specific design para sa camera layout ng Realme GT 8 Pro. Mamaya, mas pag-uusapan natin yan. Then, sumunod naman dyan is yung ating Realme GT 8 Pro unit mismo. Nga pala, color blue yung variant na meron tayo dito. Pero, available din to sa color green and also color white variant. Kaya, mamili na lang kayo kung ano yung mas trip ninyo dun sa tatlo. Anyway, next naman natin makikita is yung kanyang 120 watts fast charging power adapter and also yung kanyang charging cable. And that's pretty much it. Now, kapag iting sa design neto, for me, maganda siya dahil una, naka-vegan leather finish to. Kaya, hindi kapitin ng fingerprints. Kaso nga lang, kung same tayo na pawisin yung kamay, may dulas factor talaga siya kapag ginagamit natin siya ng walang case. Ramdam na ramdam ko yan dahil ginamit ko siya nung nagbakasyon ako sa Taiwan and also hindi ko rin sinasuggest na gumamit kayo dito ng phone cooler kasi in the long run, pwedeng magbakbak yung likod nito kaya pwedeng masira yung design and also hindi naman ganong kabilisan lumamig ang mga vegan leather finish kasi ina-absorb pa nila yung mismong lamig ng phone cooler. Kaya hindi siya advisable para sa inyo. Pero ang tanong, gagamit ba tayo ng phone cooler dito? Malalaman natin yan dun sa gaming part ng video na to. Anyway, kahit na boxy shape yung design neto, comfortable naman siyang hawakan dahil slightly curved yung edges neto. And at the same time, flagship na flagship din yung kanyang feel kapag hawak-hawak mo dahil premium yung ginamit na material which is aluminum alloy frame and then protected na rin to ng Corning Gorilla Glass 7i para sa kanyang screen display. Plus, meron na rin tayo ditong IP68 and IP69 IP rating kaya hindi tayo mamumroblema if ever na mababasa ng tubig. And meron nga rin pala tong unique na design feature niya para sa akin gimmicky yung datingan. And ito yung kanilang swappable housing camera deco. Bale, using mini screw na nakita natin sa box kanina, pwede nating i-remove yung mga tiny screws na nandito sa kanyang camera housing. And then pag na-remove na natin yan, ganito yung magiging itsura niya, which is nagbigay ng new look sa phone na to. And to be honest, mas nagustuhan ko yung style nito unlike dun sa rounded na camera housing. And pwede nga pala tayong bumili pa ng iba pang housing deco shapes. Merong box, circle, at iba-iba pang shape na available. However, hindi ako makita sa Lazada and Shopee kaya wala akong mapakita sa inyo example. And yung reason kung bakit ko sinabi na medyo gimmick ito dahil binebenta nila separate yung iba pang shape design kaysa ilagay na lang siya sa loob ng box kasi kinakailangan pa natin siyang bilhin. Pero yung hindi gimmick dito ay yung kanyang massive 7,000 mAh battery capacity. And nung ginamit ko to sa Taiwan trip namin, isa lang yung masasabi ko, hindi ako nabitin or hindi ako binitin ng phone na to. Kaya-kaya niyang tumagal ng 1 hanggang 3 araw. At least sa light moderate usage. Kasi naging secondary phone ko to nung nandun kami sa Taiwan para sa trip ko. Yakang-yaka niya yung mga common activity na ginagawa ko like taking photos, social media, and also using Google Maps habang naglalakad-lakad kami. At yun yung pinaka nagustuhan ko sa kanya. At papatunayan din yan nung nakuha nating SOT sa ating PCMark battery test. Nasa 20 hours lang naman yung tinagal neto. Oo, hindi yan kasing taas ang iba ng mga tinasing natin pero take note, naka max brightness yan and also naka turn on din po yung Wi-Fi. Kaya pwede pang tumaas yung magiging result natin dyan. It depends na lang talaga
talaga sa activity na gagawin natin. Lagi naman ganon. Pero some way somehow, malobat tayo dito habang naglalaro, wala din magiging problema dahil meron na rin tayo ditong bypass charging support. Na super gusto kong feature na meron sana yung aking Poco F8 Ultra na daily driver phone ko ngayon. Poco, galaw-galaw naman no. And yung maganda pa dito, supported na din neto ang 120 watts fast charging support na kung saan kaya netong ma-full charge from 0 to 100 in just less than 45 minutes and less than 25 minutes naman from 20 to 80%. At ang kagandahan dito, supported na rin niya ang 50 watts wireless charging, 10 watts wireless reverse charging, and 5 watts reverse wired charging. Kaya if ever na nagta-travel kayo and malulobat yung phone niyo at wala kayong dalang power bank, pwede nyo tong gamitin. And plus points din na meron tong wireless charging support. Anyway, other specs pa, may Wi-Fi 7 support na din tayo dito, kaya mabilis yung internet, naka-Bluetooth 6.0, meron na ring NFC support, may IR blaster para sa mga appliances natin, meron na ding ultrasonic fingerprint sensor na super responsive, rehistro agad yung fingerprint natin, and higit sa lahat, meron na rin tayo ditong 5G connection dahil supported din ito ang NSA and SA 5G deployment. Kaya walang magiging problema in terms of mobile data dito sa Philippines. Pero hindi ko siya na-try sa mga province area, so kung hindi pa supported yung 5G dyan, for sure hindi niya makukuha yan. Kaso nga lang, naka USB-C 2.0 pa din tayo dito na ang sana ay ginawa na lang nilang USB 3.0 para makuha natin yung benefit nun. Pero ganoon pa man, okay pa rin naman siya in overall kung specs lang yung usapan over price ratio. Ngayon naman, usapang display tayo. Meron tong 6.79-inch, 144Hz, 2K resolution, AMOLED screen display with bright display na merong global brightness na 2000 nits and 7000 nits peak brightness for HDR. Kaya if ever na gagamitin natin to outdoor, walang magiging problema. Kitang-kita pa rin natin yung display kahit na-direct yung araw. Isa to sa pinakabentahe ng display ng phone na to. In terms of display quality naman, wala nang bago dito. Halos naman lahat ng mga phones na na-review natin sa flagship level segment at sa gantong presyo or price range, halos naman lahat panalo yung display. And ganun din dito sa ating Realme GT 8 Pro. Deep blacks, saturated color, and sharp display. Kaya kung social media, watching videos like movies and more, no worries, kayang-kaya yan itong Realme GT 8 Pro. I-plus mo pa na partnered na rin to ng 2 solid stereo speakers na merong good na quality in terms of bass and also mid frequency. Medyo kinukulang lang ako sa treble ng konti dahil hindi siya ganong kalakasan dahil nasanay na ako sa aking Poco F8 Ultra. Pero in terms of bass, pwede na. Pero syempre, meron pa rin akong pula or sana dito sa phone na to. Sana ginawa na lang ni Realme na LTPO AMOLED yung panel na to dahil meron na rin akong mga phone na na-review na nasa same price range neto and meron ding mga phone na mas mababa yung presyo dito na naka LTPO AMOLED panel na. So dito, sana lang naman to pero at the end of the day, maganda pa rin naman ang display ng regular AMOLED. Ngayon naman, usapang performance tayo. Again, ginamitan to ng latest and currently pinaka-powerful na chipset which is ang Snapdragon 8 Elite Gen 5. Bale, meron tong CPU na merong max clock speed na 4.6 GHz and new latest GPU na Adreno 840. Ang isa sa pinaka-powerful na GPU ngayong 2026. Combined rin to ng pinakamabilis na RAM and also storage version which is LPDDR5X RAM and UFS 4.1 storage version which is nag-result sa 4 million and 2 benchmark score which is expected para sa pinakamalakas and powerful gaming chip ngayong 2026. So, hindi na ako na-surprise. Pero, based sa testing natin sa Wildlife Extreme Stress Test, nagpapakita to na medyo naging aggressive si Realme sa pagpapalamig or pag-maintain ng temperature ng Realme GT 8 Pro. Dahil based sa graph, once na ma-reach natin yung 44 to 45 degrees Celsius, automatic na nagta-thermal throttling yung device natin. Kitang-kita nyo naman dito sa mga to. And nag-translate din yan sa stability natin dahil nakakuha lang tayo dyan ng 33.5 stability na merong max temperature na 44 degrees Celsius. And kapansin-pansin din na biglang nag-drop yung performance nito from loop number 4 at hindi na rin siya nakapag-recover. Gusto ko lang linawin na itong part na to sa side talaga to ni Realme. It's all about the tuning na ginawa nila, hindi sa mismong Snapdragon 8 Elite Gen 5. And ito na rin yung best representation ng lagi kong sinasabi na different phone brand, different yung approach nila sa pag-tune ng chipset and also thermal technology na nilalagay nila sa device. Kaya kahit na the same yung chipset na ginamit sa same phone, ginagawan pa rin namin ng separate na extreme gaming test para mas magkaroon kayo ng linaw kung ano nga ba talaga yung kayang gawin ng phone na yun. But gano'n pa man, gaya ng sabi ko, kung ano man yung kalabasan ng mga testing na ginagawa natin pagdating sa benchmark, magiging expectation setter lang po yan. Yung pinaka-kinakailangan pa rin talaga nating alamin yung pinaka-magiging performance neto kung saan siya gagamitin na field which is gaming. And syempre, tinest namin yan dito. Bale, naglaro kami dito ng Genshin Impact ng 1
isang oras. Bale, magkahati yan, isang 30 minutes na naka-on yung kanyang frame rate interpolation and isa ring 30 minutes na hindi naka-on yung frame rate interpolation. And yes, meron po tayo ditong built-in frame rate interpolation. And yes, again, dahil gumagana and working yung feature na to, like sa ibang mga phones na testing natin before na mayroong problema, lalo na sa mga iQOO phones na hindi nagpa-function ng tama. Pero dito, yes, gumagana po siya. Kitang-kita nyo naman dito sa ating first gaming test, bale, naka-activate yung ating frame rate interpolation yan and also naka-max out settings tayo sa Genshin Impact and nakita nyo naman 120 FPS maintain yung nakuha natin, pero may mga part na bumababa siya ng 118 which is normal. Pero in terms of overall performance ito, basic na basic lang yan dito sa ating Realme GT8 Pro. Then after 30 minutes, turn off lang namin yung aming frame rate interpolation, same settings pa rin which is max out, and then naglaro kami dito at nakakuha kami ng 58 to 60 FPS as our maintaining FPS sa loob ng 30 minutes ng paglalaro. Take note, tuloy-tuloy po, hindi namin kinat. And dito ako nagulat dahil naglaro lang ng 37 to 39 degrees Celsius yung nakuha nating temperature pagdating sa testing na naka-on yung ating frame rate interpolation and 35 to 37 degrees Celsius naman kapag naka-turn off yung ating frame rate interpolation. And mind you, nasa 26 to 27 degrees Celsius yung room temp namin nung ginawa namin yung testing. Bale, normal temperature yan kapag gabi habang naglalaro tayo. And based dito, goods yung nakuha nating data kung ako yung tatanungin. Pero kung medyo nabitin kayo sa gaming test natin dito, don't worry, meron na kami nagawang extreme gaming test. I-upload din namin after namin ma-upload itong full review. Kaya abang kayo para sa mga interested dito sa device na to. Anyway, naglaro din kami dito ng iba pang mga games na nalalaro natin like mga MOBA games. Bale, max out 120 FPS yung nakuha natin sa MLBB, Wild Rift, and also HOK. Wala tayong naging problema in terms of optimization. Lahat po sila optimized na and hindi na natin kailangan papakita yung gameplay. Sisiw and basic na basic lang po dito sa ating Realme GT8 Pro itong mga games na to dahil hindi naman sila ganong kabigatan. And ganun din yung nakuha nating performance pagdating dito sa ating CODM, 120 FPS pagdating sa MP and also VR mode. At same lang din ang feedback natin, walang kahirap-hirap, max out settings, optimize na optimize. And in terms of temperature, nag-range lang ng 35 to 37 degrees Celsius yung nakuha nating temps dito sa MOBA games and also CODM. Kaya pinapakita lang talaga dito sa ating game test review. Kaya based dito sa test na ginawa natin sa ating full review, okay naman yung temp niya, hindi naman siya same nung nakita natin doon sa ating PC Mark battery test. Pero don't worry, gagawa namin to ng extreme gaming test para mas masagad natin at makita natin kung anong game nga ba talaga yung makakapag-force na mag-shutdown or mahirapan itong device ito. Alamin natin yan doon, kaya abang-abang kayo. Anyway, kapag iting naman sa software na to, naka Realme UI 7.0 na tayo dito and under to ng Android 16. And based sa user experience ko dito, pretty the same lang sila ng Color OS na nakita natin sa OnePlus and also Oppo China rooms na na-review natin nung mga nakaraan. Although the same sila, pero napansin ko na medyo na-change or na-customize yung ibang mga part ng mismong UI. And actually, para sa akin, goods naman. At same feedback lang din sa Color OS, magaan siya, maganda mag-navigate. Kaso nga lang, hindi ko nagamit or na-utilize yung AI features na meron to. Kagaya na lang ng kanyang built-in AI na tinatawag na Next AI na naka-Chinese language. Gumagana naman siya, yun nga lang, Chinese language. So, naghanap ako ng mga workarounds or mga bagay na pwede kong gawin para gawin siyang English, pero wala akong nakita. So, kung meron dyan mga kaparagoy natin na gumagamit ng phone na to at meron nang nahanap na workarounds, baka naman, share nyo sa comment section para aware din kami. Also, ganun din yung kanyang AI gallery. Hindi ko rin nagamit kasi kinakailangan ng Realme account. Pero nung magta-try na akong gumawa, for some reason, hindi nagsasend yung code or hindi ako pinahihintulutan ng phone makagawa ng isang Realme account. I don't know why, if ito ba ay bug or something, pero ganun yung nangyari. Hindi nagsend yung code or ano pa man sa email and also sa mobile phone na gagamitin ko. Kaya pagdating dito, pala-isipan pa rin siya. And also, main trade-offs natin dito is isa tong China ROM, meaning wala po tayo ditong Google services fresh from the box. Pero gusto ko lang linawin na napakadali lang i-include ng mga yan and also meron na tayong nagawang tutorial para dito sa mga to in terms of bloatware and also step-by-step tutorial or guide sa pag-setup ng inyong mga China ROM. Meron na po tayong nagawa niyan. Pwede nyo i-check itong video na to para hindi kayo mahirapan. Kaya pagdating sa mga cons ko dito sa software, actually, nasagot na rin naman yan. So yeah, nakadepende na lang talaga in terms of your priority kung palag sa'yo ang isang China ROM. Dahil for me, wala naman nagiging issue. Next naman natin pag-usapan ay yung kanyang camera. Actually, ito yung isa sa main reason kung bakit ka bibili ng device ito bukod sa kanyang gaming performance. Bale, meron na itong triple camera setup para sa kanyang rear camera. Meron itong main camera na naka 50 megapixels na naka Sony 906 camera sensor. Meron itong telephoto camera na naka 200 megapixels Samsung ISOCELL HP5 sensor and ultra-wide lens na naka 50 MP Omnivision OB50 D40 Light Hunter 400. And also, meron din itong selfie camera na 32 megapixel. And pagdating sa mga sample photos na nakuha namin dito, para sa akin, satisfied ako. And gusto ko
na agad kayong unahan na more on main camera and also telephoto camera yung ginamit ko nung nag-take ako ng mga sample shots sa Taiwan trip namin. Actually, gustong gusto ko yung kanyang telephoto camera at sa kahit anong phone na merong telephoto camera dahil syempre meron tayo ditong optical zoom at dito kaya niya hanggang 3x. And also, meron din tayo dito na hybrid zoom which is 6x zoom. And based sa mga photos na nakuha natin dito, talagang creamy, sharp, and also okay na okay yung kanilang color. Hindi siya kagaya ni Vivo, especially sa X300 Pro na meron tayong ginagawang long-term review dahil medyo matapang or aggressive yung pag-tune nila ng color, medyo ini-enhance sila at medyo saturated tingnan talaga yung mga photos sila. Pero kagandahan doon, meron naman silang different mode. And quick answer para sa mga napapaisip kung mas okay ba yung camera capability nito unlike sa X300 Pro. For me, dahil same ko silang nagamit, mas okay ang capability ng X300 Pro. Pero nandun din yung level ng Realme GT 8 Pro, especially pagdating sa portrait mode. Dahil kung titingnan ninyo yung mga sample photos natin dito, makikita natin na maganda talaga yung kanyang edge detection. Dahil kung magsuzoom in pa tayo sa photo, makikita natin na kahit yung strand ng buhok na kahinaan most likely ng mga portrait mode, makikita natin na kayang-kayang i-detect ng phone na to. Pero syempre, meron pa rin mga part na medyo kinukulang lalo na kapag hindi gano'ng kaganda yung lighting sa likod at nasasama siya doon sa part na merong bokeh effect. Pero kung maganda naman yung position natin at meron din tayong proper source of light, mas magiging okay at mas magiging maganda yung mga photos na nakukuha natin or makakapag-nail tayo ng natural looking bokeh effect. Basta in overall, wala naman ako may pupula sa kanyang ultra-wide, main camera, and also telephoto camera. And gusto ko lang ding i-include yung isa nilang unique feature which is yung kanilang Record GR mode na kung saan pwede nating makita dun sa camera app natin. Bali dito sa mode to, meron tayong option na mag-auto and also pro mode which is a manual mode. So kung meron dyan mga mahilig mag-shoot using manual, yan yung pinaka-the best para sa inyo. Kung gusto nyo kayo yung may control sa ISO ninyo and also shutter speed, nasa sa inyo yan. Pero ang pinaka-nagustuhan ko dito is yung mga filters na meron sa kanya. Meron tayong standard, positive film, negative film, monotone, and also black and white. And ito yung mga sample shots na nakuha ko sa kanila. Pero sa totoo niyan, hindi ko to masyadong nagamit kasi mas focus ako na magamit yung ating telephoto camera dahil tanging 28 to 40 mm lang yung pwede nating magamit na focal length if gagamitin natin siya. Anyway, pagdating naman sa kanyang selfie camera, masasabi ko na okay din. Same lang din yung feedback ko, hindi ganun katapang yung pagpaprocess sila ng color. Detail lang dyan, sharp enough, and also okay na rin sa akin siya in overall. Pero napansin ko lang medyo tinatanggal niya yung mga blemishes ng mukha natin, although normal naman yan pagdating sa isang smartphone. Pero sometimes napapansin ko na medyo matapang yung pagre-remove dyan ng mga blemishes, sometimes naman hindi. Pero in overall, just I said, okay naman yung kanyang selfie camera. Pagdating naman sa video capability nito, ito yung maganda dahil kaya netong mag-shoot ng 4K at 30 hanggang 120 FPS. Pero dati gawe 16 also 30 FPS lang yung ipapakita ko sa inyong sample photos dahil i-export naman tong video na to at 30 FPS. And pagdating sa video sample na nakuha natin dito, palag yung quality. 4K is 4K talaga. And pagdating sa stability, napansin ko na mas smooth yung 4K at 60 FPS. Pero mapapansin pa rin natin yung jitter effect and also wobble effect nito. Mapa 60 or 30 FPS man yung gamitin natin, which is normal dahil nga may OIS ito. And ang good news dito, pwede natin gamitin yung 4K at 30 and also 60 FPS sa lahat ng camera habang nagsushoot. Pwede natin magamit sa ultra-wide, main camera, and also telephoto camera. Kaya wala tayong magiging problema na most likely nagiging problema natin sa ibang mga phone na merong telephoto camera. Pagdating naman sa selfie camera neto, kaya na rin neto mag-shoot ng 4K at 30 and also 60 FPS. And for me, goods na goods to dahil graduate na tayo sa 1080p resolution pagdating sa gantong price range. Now, usapang presyo naman tayo. Currently, yung presyo nito is nasa 37,000 to 36,000 pesos. And pwede po siyang bumaba if ever na makakakuha tayo ng voucher dyan sa link sa description down below. And also, kapag nagkaroon tayo ng mga sale month. Now, ang tanong, okay ba na bumili ng isang Realme GT 8 Pro? Ang sagot ko dyan is oo naman. Dahil kung ang priority mo is camera, gaming, battery, and also build, as in complete flagship phone pagdating sa isang device, and meron ka namang budget ngayon at makakasigurado kang hindi mo na kinakailangan pa mag-upgrade at least 4 years from now, yes ang sagot ko dyan. Ang Snapdragon 8 Elite Gen 5 is masyado ng overkill yan para sa mga games natin ngayon. Okay din yung camera capability nito, okay na okay, actually dikit sila ng Vivo X300 Pro, pero mas nagustuhan ko lang yon and doon ko nilang sasabihin sa full review natin kung bakit. I-plus pa natin yung massive battery at magandang build nito. So in overall, talagang maganda ang Realme GT 8 Pro. Anyway, dito ko natatapusin yung video. Lahat ng products na nabanggit ko sa video
video na to, ilalagay ko po yung link ng store na pinagbilang ko dyan sa description down below. And also si AHH Xiaomi Manila if gusto nyo agad makuha yung unit niyo dahil meron pa silang on hand. Anyway, dito ko natatapusin yung video, and if ever na umabot kayo sa dulo ng video, comment nyo naman sa ibaba yung smiley emoji plus yung comment niyo about dito sa ating review para alam ko kung sino yung mga umabot hanggang dulo. Anyway, yun lang.